Umabot sila ng 4,500 watts kinukonsume ng bahay nila. Yung harvest natin is 6,000 watts. So yan, wala silang kinukuha sa Meralco. Ayun, nag-charge pa yung battery nila. Yan, magandang tanghali na good day. So dito sa Binangonan, hindi ko na na-video yung buong process kung paano yung nag-install kasi nirarush natin. So yan. Nakapit na namin yung inverter. May metal enclosure. Sunod lang namin yung battery na. Tapos sa taas, nagano na rin kami. Magpapanel sa kami. So yun. Nakapit na namin yung railings. Tapos sunod lang nito is magkakapit kami ng panel. Panel saka wiring. Positive, negative, saka yung grounding. Silant na namin yung mga pinagpaunan ng screw. So, magkakit kami ng panels. Yun ang papadaan sa baba. So yun, magtataas kami ng panels. So yun, safety first, harness tayo. Ayun, nakabit na lahat. Yun, napanik na lahat, no. So, yan na lang naman. I-tighten lang namin. I-secure na lang namin ng end clamps sa mga mid clamps. Yan, oras na. Ganda dito, kitang-kita mo yung mga bundok sa yung sunset. So yun, katatapos lang namin magkabit ng panels ng PV modules, no. Yan. Okay na. So, next step namin, negative positive wire na PV. Tapos grounding. Tapos hopefully bukas mga before lunch tapos na namin to. Ito yung system natin. Ayun. Battery na lang yung kulang dito. Tapos okay na. Hindi pa kasi ng space kaya doon na namin nilagay yung isolator. Tulog siya. Then magte-terminate tayo ng NC4. Yung positive and negative natin wires. Puna tong inverter. D3 natin, ito na yung system natin. Working na siya. Pero medyo maulan kasi ngayon. Tapos, gabi na rin. 5 na. Pero mayroon pa rin siya yung harvest na 230 watts na. System natin. So, ito. Tapos na natin yung system. Ngayon, ito na siya. Yan. Battery, enclosure, inverter. So today, naka-update lang yung firmware. So tapusin na yung update. Pero dito sa apps, makita nyo na ito yung na-harvest na ngayon ng kanyang system, no? So meron tayong 4.49 kilowatt na
9:44 AM pa lang ng umaga na. Tapos, yan. Yung load niya sa bahay is 1 kilowatt. Ngayon, wala siyang kinukuha sa grid. Zero yung kanilang grid o yung Meralco nila. So, yung na-harvest ng solar panel na 4,490 watts, napupunta sa load nila, sa consumption nila. Tapos yung sobra napupunta dun sa kanilang battery. Yan, so yung battery nila ng 945 ay 37% na, ano. Yan, 37. Kita pa, medyo malabo kasi. Yan, 37. Siguro by 12, baka mag 100 na yan. Yan. So, for now, update na lang muna natin. Yan, so as you can see dito, ayun, ang taas ang harvest niya. 6,970 watts, no? Oh, nagsi 7,000 watts pa nga eh. Tapos ang kanyang load ay nasa 2,000 watts, no? So yung napupunta 4,400, hindi sa battery napupunta. Yan. So, yan, wala silang Meralco. More on solar sila. So, pag mga ganong oras, pwede kayo maglaba. Maglaba kayo, magdamag. Mag-bake kayo ng cookies. Gamitin yung mga oven nyo. Para hindi sayang yung harvest ng solar, no? Yan. Ang ganda nung nung pwesto ng mga panel sila dito. Kasi ang taas ng harvest eh. 5,000 watts. Nagsi-6 pa nga kanina, 7,000 pa nga kanina. Try nating buksan lahat ng load na pwedeng buksan, no? Para malaman natin kung gaano kalakas yung ating 6 kilowatt inverter. Kung gaano karami ang kaya ng takbo. So, yan. Request natin muna sa client na buksan lahat ng appliances na meron sila dito para yan, ma-check natin kung hanggang ilan yung konsumo nila na hindi pa rin sila kuha sa grid. So ngayon, yung panel sila nakapag-produce ng 6,000 watts. Ayan. So yung load pa lang nila ngayon is 1,000 na, 2,000 na. So wala pa rin kinukuha sa grid. Ayan. So yung ibang na-harvest na pupunta dun sa baterya. Ayan, no? So 61% na yung battery nila. So 2,000 watts na yung kinukonsumo ng bahay nila. Pero hindi pa rin kumukuha dun sa grid kasi sapat yung binibigay na harvest ng mga solar or PV modules natin, no? So, check natin mamaya kung ano na yung mga appliances na nakabukas. Dalawang aircon. Nakabukas dito, dalawang aircon. Asan yung aircon? Ito, aircon. May tao dito? Wala. 1, yung isang aircon na yan, nakabukas yan. Asan yung isa? Ito ba? So, bali dalawang aircon nakabukas. Dalawang aircon. So, yun. May washing machine. Yan. Umabot sila ng 4,500 watts. Yan. Yan yung kinukonsume ng bahay nila. Pero yung harvest natin is 6,000 watts. So walang problema. So yan, wala silang kinukuha sa Meralco. Ayun, naki-charge pa yung battery nila. So yun, no. So yung konsumo ng client natin dito sa Binangonan is 4,500 yung pinaka-maximum nila. So walang problema. Wala silang kinuha sa Meralco. More on solar sila. Kasi yung solar panels natin, yung solar modules natin, PV module natin doon sa taas, nagpo-produce ng 6,000 watts. No? So yun. So meron pang sobra. Yung sobrang napuproduce, napupunta dito sa battery nila. So pag mga ganitong maaraw, wala silang problema. Di sila na nangangambang kumuha o mag-aircon or
kahit ano mo yun, gumamit ng kuryente. Kasi wala naman silang babayaran. Kasi nga, napuproduce naman ng solar panels lahat. So, ayun, zero yung grid nila. Ayun. Zero. Walang kinukonsumo. So, yan, napagan ng investment agad ng magpakabit kayo ng solar, ng PV system. Yan, magpa-solar kayo kasi sobrang laking tulong ng sobrang laking tulong sa pagbabawas ng gastusin bills. And pwede nyo pang investment din. Pwede nyo pang magamit sa ibang bagay. Kunyari, kung meron kayong sabihin natin, ito, tulad nito, ang business nila is gumawa ng cookies, no? So yun, nakapag-oven sila, walang problema. Nakapag-oven sila kung kailan nila gusto. Nang walang babayaran sa kuryente, syempre. Ano ba? Nagagamit sa business. Yun, ito yung mga perks ng may solar ka. Another day, another house, powered by the sun.